Kaado, nakikita po natin ngayon mula noong araw na pagkakaaresto kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Araw-araw din ay may nakikita tayo ng mga kababayan na nagsisilabasan, nananawagan na ibalik na dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang inyong masasabi dito? Well, nararapat lamang dahil siya naman talaga ang simbolo ng bagong panunungkulan sa ating pamahalaan. Alam po ninyo kasi marami nang nakalimot kung anong ibig sabihin ng public servant, no? So, bumalik po ang ating Presidente Duterte sa larangan ng politika hindi lokal kundi nasyonal ay nakita natin kung paano isang public servant ang totoo niyan. Ako po ay lumaki, ako po 77 years old na, at mga kabataan ko ay nakikita ko pa kung ano ang ibig sabihin ng public service, no? At ngayon ay parang naiba na ho ang mundo. Nabaliktad na ang mundo. So, karapat-dapat lamang na lahat ng mga naghahangad na gawing tatay nila ang brand of governance ni Presidente Duterte ay magtipon-tipon. At ito ay simula pa lamang. Nako, hindi ko nga malaman lang kung saan, no? At pero importante dito, nakikita ba ito ng Armed Forces of the Philippines? Yan. Diretsohin ko na kayo, mga sundalo, mga opisyales, no? Dahil kayo ang latagan ng ating konstitusyon na protectors of the people and the state, no? Mayroong isang retired general, si Romeo Pocis, ang parang nakikita ko sa kanyang mga pahayag ay hindi lalabas daw ang military kung hindi lalabas ang tao. Well, ang tingin ko ngayon para bang at sa darating pa mga araw ay sila na lang ang nakakulong. Ang taong bayan ay nasa kalye na, nasa kalsada na. And this is in the magnitude of maybe 3 times, 4 times that of EDSA 1, no? Eto, kita mo naman, no? Hindi na kailangan magpunta sa EDSA ng mga ito. Sa isang covered court, nakikita natin, nag-gather sila. At ako'y, kung meron man akong pasasalamat, no, sa pamilyang Marcos Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Dahil ultimo po sa Netherlands, kung saan siya ay presently under illegal detention, ay nagpupunta na po doon ng mga Pilipino at ako'y kinilabutan doon sa aking clip na nakita na in the thousands na po in just a few days, no? At ang hindi kasi sila naiintindihan, lalo na yung mga hindi nakapupunta pa sa Europa, ang Netherlands po ay nasa gitna ng Europe at ang The Hague ay nasa gitna rin ng Netherlands. At ang Europe po is interconnected by rail system. Kaya hindi na kailangan mag-aeroplano. Mag-bus lang ang mga tao, mag-train lamang, makakarating sila dyan. At except perhaps yung katulad ng galing sa Ireland o England, na sila yung mga nasa karagatan, so kailangan mag-aeroplano sila. Ito po ang
isang pakikiisa ng Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong mundo na po. Ako'y nangingilabot sa nakikita ko sa Canada, no? Grabe din ang kupunan ng mga Pilipino doon. At darating po yan, makikita natin, lalo-lalo na sa darating ng December 28 sa Biyernes, kung saan ay kaarawan ng ating pinakamamahal na Rodrigo Duterte, ang ating Tatay Digong. Opo. Kaado, alam po ninyo, sinasabi ng mga kritiko ng mga Duterte na itong ginagawang mga rallies, paglabasan o itong ginagawang pagtitipo ng mga supporters ng dating Pangulo, ay wala pong magagawa doon sa kaso ng dating Pangulo. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dyan? Ako, alam niyo, hindi na ako nakikinig sa mga kritiko Dahil disorganized thinkers yung mga yan. Yung mga organized thinkers nila, nakakabuhol-buhol na yan pa kayo mga disorganized thinkers na yan. Opo. Alam po ninyo, labas na po sa politika ang paglabas ng Pilipino dito at sa labas ng bansa. Ito po is no longer a political issue. This is already an emotional issue. Po ito Ha? Alam mo, hindi may mga karamihan kasi sa gobyerno, hindi nila naiintindihan. No? Ang isang kasabihan may isang kasabihan na the evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. Ayan. Yan po ang mga insightful words that were spoken by Mark Antony in Shakespeare's Julius Caesar. Alam niyo naman po, sa buhay ni Julius Caesar, mas tanyag si Brutus. Sino ba naman si Brutus? Ayan po ay traidor. Yan po ang pumatay kay Julius Caesar. And ang sabi ni Mark Antony, uulitin ko, the evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. Ang kasamaan na ginagawa ng mga tao ay tumatagal pa, nabubuhay pa. Matapos sila ay mamatay. At yung kabutihan ay nakakalimutan na dahil ito ay inililibing kasama ng kanilang mga buto. Ayan. So, yan ang ating quotation for the day. Opo, Kaado. At kamakailan lamang ay naimbestigahan o baga nagkaroon ng pagdinig ang Senado patungkol nga doon sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ba ang naging implikasyon nito sa inyo? Nakikita po ninyo lalo na yung pagsagot ng mga miyembro po ng ehekutibo pagdating po doon sa pag-aresto, yung proseso po nila sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Alam mo, maraming issue dyan. Bibilisan ko lang, no? At lahat yan ay nakita na natin sa public hearing ni Amy Marcos. At ang unang-unang issue dyan ay na-debunk na yung version nila na sila'y sumusunod lamang sa Interpol. Dahil ang lumabas po, ang kanilang sinundan ay ICC, Diffusion Notice. At kanina lamang, meron na namang fake news na lumalabas na ang red notice daw can also be an equivalent of a red diffusion. Kalokohan ho yan. No? Kung gusto nyo ipasok yan, mag-witness kayo doon kay Amy Marcos, ipasok nyo sa records para kayo ay makulong ng perjury. So hindi po, sangayon sa deklarasyon ng ating Pangulo. Ang hirap naman kasi din sa ating Pangulo, nagiging panggulo.
no? Siyang gumugulo na usapan eh. Nilatag niya ang mga argumento na hindi tayo pwedeng humindi sa Interpol. Pero ang ginamit naman ito mga abogado niya at mga katulisan niya ay hindi naman Interpol, kundi ICC diffusion notice. Oo, pumasok ito sa database ng Interpol, but this is not a red notice. Ha? Bakit? Kukulangin po sila pag nagproseso pa sila ng red notice. Papasok pa yon sa kanila, sa Interpol General Secretariat, evaluated pa. Samantalang ito pong ICC diffusion request is only for information. It is not even for provisional arrest. Well, be that as it may, pupunta ako sa pangalawa kong punto. Oh, miski Interpol ka na, miski ICC ka pa, ha? Itong parang bagsak na yung kanilang mga theory, no, ha? It will only lead to provisional arrest. Kailangan iharap nyo pa rin sa isang competent judicial authority. Alright? Sinasabi nila, DOJ daw ang competent judicial authority. That is how incompetent they are. No? Ha? Tinutwist na nila ang mga salita. Once isecure mo, miski may red notice pa yan, ha? Oh, wala nga red notice, ha? Alright. Applicable pa rin ang Article 59 ng International Criminal Court. No? Kung saan pinahaharap sa isang local court ang provisionally arrested suspect. Suspect pa lang yan kasi. Ha? Alright. Ngayon, dahil yan ay Article 59 ng Rome Statute at hindi na tayo member, okay, alisin na natin yan. Ha? Alisin na natin yan for the sake of argument. Pagbigyan na natin sila. Sa una, okay, pagbigyan na namin kayo, Interpol na nga, miski hindi. Dito sa pangalawa, Article 59, okay, pagbibigyan na namin kayo, alisin na rin natin sa argumento yan. Ha? Miski applicable yan. Pinupunta nila rin sa Republic Act 9851. Kinukonfuse nila tayo sa definition ng surrender or extradite. Okay. Ha? Binibigay na rin namin sa inyo ang inyong kabalintunan na surrender. Surrender na nga yan. Pero, ano yung nasa huli noong Section 17 na yun? Pursuant to extradition laws and treaties. Ayan, oh. Itong si Claire Castro, sinahit parang jurisprudence niya, itong si former Antonio Carpio. Hindi ko na siya sabing former judge o former justice of the Supreme Court. Ang tawag ko dyan, former Antonio Carpio. Ha? Ano sabi ni Antonio Carpio? Ang interpretasyon daw ng surrender ay diretso na. Pero pinutol niya yung batas. Puntahan mo ninyo ang 9851 Section 17, nakalagay doon, pursuant, napakaliwanag, to extradition laws and treaties. Alright. Pumunta sila ngayon. Ha? Anong sabi ko? Ako hindi naniniwala. Naniniwala dyan kay Carpio dahil doon sa debate sa South China Sea. Ginawa rin niya yan eh. Pinutol din niya yung batas eh. Yung Treaty of Washington 1900. Nakalagay po doon that pwede tayong mag-include ng mga underlying territories around the Philippines, no? Alright. Pero pinutol niya doon. Kasi sinasabi niya, Scarborough Shoal, pwede natin kunin yan. Spratlys, pwede natin kunin yan. Pero pinutol niya yung words na particularly, Cagayan de Sulu, or what we now call Mabun, Sulu and Sibuto. Specific po yung treaty. Kaya lang pinutol niya. At
binago niya ang interpretasyon. Kaya ho yan, ang tawag ko dyan, former Antonio Carpio. Oh, alright. Dinala nila sa jurisdiction. Sinabi nila ng ICC daw, it's not about, they don't arrest states, they arrest individuals. Sira pala ulo nila eh. Alam po ninyo, kabuuan ng isang state are the citizens. Alisin nyo ang citizen sa state, wala hong state. At yan ay nasa ating konstitusyon that the absolute sovereignty of this country rests on the people of the republic. Kaya hindi nyo pwedeng alisin ang ni isang citizen na naninirahan dito sa bansa from the concept of absolute sovereignty. Hindi po ganyan dapat mag-isip. At ipinasok pa niya yung konsepto ng international humanitarian law. Pero hindi naman sinasabi ni Boyeng Rimulya na ang international humanitarian law, oo nga, ay pwede nang husgahan ng ICC. Pero ano ba ang international humanitarian law? Ito ho ay patungkol sa rules of engagement involving war, violent conflict, gera, talaga, patayan, gera. May gera ba? Wala namang gera eh. Wala namang gera, buhin. Kaya masyado mo ini-stretch ang legal arguments. Alright. So, sinabi natin kanina na kung yan man ay Interpol o ICC, hanggang provisional arrest lang yan. Ano ba ang ating extradition law? To trigger extradition proceedings, the ICC must request again our Department of Foreign Affairs for extradition. Kailangan dumaan sila sa bintana natin na panlabas. At kung walang problema, ang Secretary of Foreign Affairs forwards that to the Secretary of Justice. At kung wala pa rin problema, the Secretary of Justice appoints an attorney that brings it to the court of jurisdiction. In our laws, it is the Regional Trial Court. Alright? Nasunod ba yan? Step number 1, step number 2, step number 3, step number 4. Ano ang sabi na Presidential Decree 1069? The court shall have the exclusive power to hear and decide on the case. Exclusive power, Boyeng Rimulya, Secretary of Justice. Hello? Hindi tayo abogado, pero sumusunod tayo sa letra ng batas. Ayan eh. So, yan ang mga pang-unang salita ko tungkol sa kapalpakan at pag-iwas sa responsibilidad na naganap sa illegal arrest, illegal detention at kidnapping ng ating dating Pangulo. Opo, si Partner Admar, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Kado, magandang umaga. Dito ba sa ating bansa, naramdaman mo ba yung paglimita sa mga impormasyon na dapat malaman ng taong bayan, lalo na sa mainstream media, na hindi lahat ng mga ang mga naibubulgar, kumbaga, no? Unlike sa mga previous administration na talagang ang nasa mainstream media talagang binubusisi lahat ng mga pinagagawa ng gobyerno, pero ngayon tila parang pigil. Natanong ko ito kasi kapansin-pansin nang ma-brought up itong issue na ito, yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas naging curious ngayon yung international media, pati yung mga vlogger na mga banyaga
at nakita nila ang pinakaugat. Nung isang beses nga nakapanood ako ng isang vlog ng mga banyagang vlogger, alam nila na itong Marcos Duterte, nagkaalyado sila, tumakbo ang unity team, nagkaroon ng ganito ganyan, tapos biglang naghiwalay, nagkaroon ng ganitong sigalot. Alam na nila yung mga pangyayari. Now ngayon, ang tanong dito, meron bang ikinainam ang pangyayari na mas lalong may expose ngayon ang gobyerno na kung dito lang sa Pilipinas ay maaari pa nilang matabunan, pero ngayon buong mundo na ang possible na makaalam talaga sa mga pangyayari, Kado? Well, this is the year 2025. Alam po ninyo, wala na tayong maasahan sa ating mainstream media. Siguro, isa-dalawa na lang dyan ang independent or at least nagbabalance ng balita. Sa telebisyon, wala na rin po, no? Pati ang GMA na yan, sinasama ko na, no? At wala na ho tayong maasahan. Dahil si Martin Romualdez po, binili na lahat ang media. Hindi ko na isa-isa. Yung inquirer, hindi naman sa kanya yata pinsan, pero yung pinsan niya ay Merito Aprieto. Binili na niya yan. Lahat yan. Binili na niya. At kung hindi man niya nabili, pag-aari ho ng oligarko ang media. Siguro yung mga maliliit na lang na media kumpara sa mga dambuhalang media, no? Katulad ng SMNI, ang hindi pag-aari ng oligarko. At saka yung mga maliliit na radio stations, no? Pero karamihan ng mga dambuhalang mainstream media ay pag-aari na ng mga nagaharing uri. Ayan, lalatin na natin sila sa salitang nagaharing uri. Saka dahilanan na wala na yata nagbabasa ng mga print media ngayon, lalo na sa print. Hindi na, bihira na siya. Palagay ko ang kanilang sirkulasyon hindi na lalampas sa 500,000 eh. Kung meron man, ha? Palagay ko, naglalaro na lang yan sa 50 to 100,000 mga sirkulasyon nila. No? Wala naman ho ang choice sa telebisyon. Talaga nakakumpo lahat doon sa GMA. Pero sino ba naman yung GMA? Ha? Yung GMA na yan. And I'm sorry that I am exposing this in another medium, no? Or vehicle. Pero alam natin kung anong mga business interest nila. Nag-create sila ngayon ng vacuum. Yan ang problema. Ha? Kung sinasabi natin kanina na yung mga kasamaan na ginawa mo ay susundan ka dahil yung mga kabutihan ay malilibig. Pero yung mga kasamaan mo sa kasaysayan ay hindi mo maitatago. At ganyan po ang katotohanan. Yan po hindi lamang yan nasa batas ng tao, yan po ay nasa batas ng Diyos. The truth will set us free.